Maray na aldaw classmates! Sa video na ito, nais kong ibahagi ang importansya ng aking programa at ng aking nakapanayam na kilala sa industriya ng radyo. Ang Echoes of the Past, Unearthing Partido's Folklore ay may mahalagang kontribusyon sa partido. Layunin nito na maglayong magpalawak ng kamalayan ng mga tagapagpakinig tungkol sa kultura at kasaysayan ng partido. Layunin rin ito na palakasin ang pagkakakilanlan ng mga taga-partido sa kanilang kultura. At paraan din to upang magkaroon ng mga pagtitipon na nagpapalakas ng ugnayan at samahan sa pagitan ng mga tao. Sa video na ito, aking nakapanayam si Mr. Jesus D. Ortinero o mas kilala bilang Papa Kulot sa partido. Siya ay nagpakita ng dedikasyon at kahusayan sa industriya ng radyo sa loob ng 15 taon. Siya ay naglingkod ng 4 na taon bilang reporter ng Teleradyo PTV Partido. Siya ay DJ sa tuwing Sabado at Linggo sa RP Saturday Jam at RP Sunday Special. Siya rin ay naging DJ sa Radyo Amigo ng Partido College. Siya ay naging program anchor or reporter ng LGU Tigaon sa programa ng Bangon Bagong Tigaon. Napabilang rin siya sa top 3 DJ sa partido area na kinilala bilang Papa Kulot. Siya ay nagmamay-ari ng Isarog Radio Broadcasting na isang internet radio broadcasting. Siya rin ay nakapaglunsad ng PSU Campus Radio na nagbibigay ng serbisyo sa mga mag-aaral at komunidad ng Partido State University. At sa kasalukuyan, isa siyang instructor ng Partido State University na nagbabahagi ng kanyang kaalaman at kasanayan sa mga mag-aaral. Well, ang aking opinion sa kahalaga na ang aking opinion sa pagpapahalaga sa pananatili ng pag-promote ng lokal na folklore, no, sa partido. Sa ngayon, no, we have a lot of new technologies, tapos yung mga kabataan ngayon kulang na sa access dun sa mga dating kinaugalian at wala na silang alam. Wala na yung mga katulad ng mga nagkukwentong mga matatanda sa mga bata tuwing gabi. So, siguro, isa itong mahalagang paraan para kahit paano maibalik yung mga dating kwento, yung mga dating mga pangyayari, yung mga kinaugalian ng ating mga taga rito sa partido para naman kahit paano yung mga kabataan ay may mga bagong kaalaman na malaman para po sa ating mapanatili yung ating mga nakasanayan na kaugalian ng kultura dito po sa partido area. Kung paano nun makakatulong ang radio drama ito sa kultural na pamana ng partido, radio listeners from Parplang Barangays, as what I have experienced, pag ang radio station ay isang paraan na kung saan yung mga tao, yung mga kabataan, yung mga taga-partido na naninirahan doon sa mga malalayong barangay ay siya yung target na nakikinig ng mga radio station. As what I have experienced, mas kilala ako sa mga Parplang Barangays kumpara mo dito sa sentro. Marami ang nakikinig ng mga tao sa mga barangay, especially pag radio. Hindi sila masyadong nagfo-focus sa cellphone. So, ang mga malalaman nila, no, malalaman kung halimbawa magkaroon tayo ng radio drama dito po sa 103.3. Mas may bago silang pakikinggan, hindi lang yung mga music, hindi lang yung mga kalokohan, hindi lang yung mga naghahanap ng mga textmate. So ito yung isang paraan na kung saan pwede nating ibahagi sa kanila yung mga nakaraan na pwede nilang malaman at dagdag kaalaman sa kanila. Yung pangatlo, yung technique para maging kaakit-akit sa mga kabataan ng drama. Although yung drama natin,
yung lumang pamamaraan yung ginagawa. So mas siguro mas okay, mas magandang technique kung hahaluan natin ng pagka-Gen Z. Kumbaga, yung mga kabataan sa ngayon, iba na yung mga taste nila, hindi na katulad ng mga paraan ng ginagawang drama before. So siguro mas kikiligin sila, mas magkakaroon ng atensyon kung kung yung kanilang generation ay sabayan natin. Hindi na yung mga makalumang style ng pagdadrama. Ang resulta ng drama series sa kaalaman ng mga kabataan sa partido tungkol sa traditional na kwento, syempre, magkakaroon sila ng panibagong kaalaman, panibagong pagkakaabalahan. Pag maging interesting yung topic, mas interesting yung drama, kung ano yung subject matter, siguro kung i-compare natin, di ba, sa mga drama sa TV, talagang pinofocus nila, kumbaga pinagkakaabala nilang hintayin yung next series. So siguro naman kung yung sa drama, especially sabi ko yung mga target na yung mga kabataan sa part ng barangay sa walang ginagawa, kundi makinig ng radyo, siguro naman mas maaagaw natin yung kanilang pansin na pakinggan yung drama series. Para naman sa kasukatan ng tagumpay, ginawa ko na to before. Kung nandun pa ako sa 94.5, gumawa po ako ng survey kung sino ba talaga yung pinapakinggan, ano ba yung mga programang pinapakinggan. So, siguro masusukat natin kung may nakikinig. Magkaroon lang po tayo ng survey around population area dito sa partido area, yung inaabot ng ating signal sa 5 bayan. Doon po natin makukuha o masusukat kung may nakikinig pa sa atin o wala. Kung ano ba yung hangarin para sa pangkalahatang epekto sa pagpapanatili, no? Siguro, yung mga programa kasi sa radio, especially dito sa atin, minsan mingas pugon, walang continuity. So para sa akin, kung halimbawa ipagpatuloy itong ganitong programa, mayroon po siyang continuity, no? Hindi yung for compliance lang dahil may memo na ganito yung programa. So siguro, tuloy-tuloy po. Kung halimbawa mayroon tayong, kung ang plano natin magkaroon ng programa from 2 to 4 in the afternoon ng Saturday or ng weekend, ng Saturday or Sunday. So, panatilihin natin yon na hindi lang sa isang buwan, sa loob ng 2 buwan. Kumbaga, hanggat mayroon po tayong magandang topic na pwedeng isadula o i-drama dito sa ating radio station, gawin po natin na tuloy-tuloy. May continuity at hindi paputol-putol.